I'm gonna do the same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He gonna walk out by his legs from ring, but I'm gonna destroy. I'm gonna smash him. Yan ang mismong sinabi ng undefeated IBF title holder noon nang tinaguriang The Raging Bull na si Victor Chinian sa ating pambato noon na si Nonito Donaire bago maganap ang kanilang laban noong July 7, 2007. Sa tono ng mga sinasabi nitong pambato ng Armenia ay matutulad lang daw ang ating bida sa ginawa nito sa kanyang kuya na si Glenn Donaire. October 7 ng 2006 ay naglaban nga po itong si Victor Chinian at ang kuya ng ating bida na si Glenn Donaire na kung saan natalo nga po itong si Glenn Donaire matapos itong sumuko sa round 6. Ito nga po ay dahil sa nabasag nga po ang panga nito sa kanilang naging laban matapos aksidenteng tamaan ng siko sa round 3 ni Darchinyan. At lalo pang lumala ng tamaan ng right straight sa round 6. Samantala, halos isang taon lang ang lumipas ay nabigyan nga po ang ating bida upang sumabak para sa isang world title fights. At ito nga po ay para harapin ang dumurog sa kanyang kuya, ang pambato ng Armenia na si Victor Chinian. Sa labang ito ay hangad din nga po ni Nonito na may paghaganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay nitong hambog na Armenian fighter. Kaya mula super flyweight ay bumaba nga po ng timbang ang ating bida sa flyweight para lang makalaban itong si Darchinyan. Noong mga panahong ito ay taglay nga po ng Armenian fighter ang malinis na record na 28 wins, 22 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating bida naman ay may 17 wins, 10 knockouts at isang talo. Masasabi nga po natin na hindi nga po basta-basta ang makakatapat ng ating bida. Halimaw nga po ito kumbaga. Samantalang ang ating kababayan noon ay hindi pa nga po masyadong kilala at upcoming prospect pa lang noong mga panahon na yon. Kaya naman nga po sa magaganap na laban ay super heavy underdog ang ating bida. Subalit pagdating nga po ng mismong laban ay tila kabaliktaran na nangyari sapagkat itong ibinibidang si Darchinyan ay nagmukhang mahinang nilalang sa harap ng ating kababayan. Unang round pa lang ay makailang beses nang kumonekta ang counter lepok ni Donaire sa mukha ni The Raging Bull. A nice counter left took by Donaire. The trick for Donaire was to counter well as Darchinyan came in and for the most part he has... At ilang segundo pa bago matapos ang round 3 ay muli nga pong sumapol ang kaliwa ng Pinoy fighter at bahagyang nahilo itong si Darchinyan. Oh, there's a good left hand that staggered Darchinyan. Remember, he's never been hurt more twice in his career. Donaire sensing the moment. Darchinyan battles back. Donaire marching forward. Pacing, it's another hard left hand to the chin by Donaire. Ironic that a left hook has been the big one. Maswerte na lang din itong si Darchinyan at naubusan na ng oras kaya nakaligtas pa. Nonito Donaire, a rocky scenario. Kung sa mga previous round ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na lepok ni Donaire, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang ibinibidang boxer ng Armenia matapos sumapol ang signature counter lepok ng ating bida sa mukha nito si Darchinyan. There's the jab. Finish him. Donaire. Fatality. Sa lakas nga po ng tamang sumapol, bagamat nakatayo pa itong si Darchinyan, ay makikitang wasak na talaga ito at hindi na kaya pang magpatuloy pa. At dahil dito, ay tagumpay nga po ang ating bida na may pagiganti ang kanyang kuya sa kamay ng hambog na si Darchinyan. At naagaw pa nito ang IBF flyweight title. At ang pinakamatindi nga po dito, dahil sa ganda ng knockout win nito, ay itinanghal ito bilang 2007 Knockout of the Year at Upset of the Year ng The Ring Magazine.
July 11 ng 2015, nang maganap ang pinakaunang laban sa bansang Amerika ng kababayan nating undefeated prospect noon na si Mark Magnifico Magsayo upang depensahan ang nooy hawak niyang titulo, ang IBF Youth Featherweight title sa kapwa niya undefeated na si Yardley Suarez, isang Meksikano. Ang kanilang laban ay isa sa undercard ng main event ng bakbakan Donnie Nietes versus Juan Alejo ng Mexico na pinamagatang Philippines versus the World ng Pinoy Pride 33. Noong mga panahong ito ay bitbit ni Magsayo ang record na 11 wins, 9 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang Meksikano ay may record naman 13 wins, 8 knockouts at wala ring talo. Kung ating papansinin ay hindi nagkakalayo ang record ng dalawang fighter. Medyo lamang lang ng konti ang Meksikano pagdating sa experience. Kaya naman marami ang nagsasabi na big test talaga ito para sa Pinoy fighter. At hindi ito magiging isang madaling laban sapagkat may lakas din talaga itong si Suarez. Idagdag mo pa ang angas ito pagdating sa ibabaw na ring. Kung ating ang babalikan bago ang kanilang bakbakan sa kanilang press conference ay nagpahayag itong si Suarez ng isang matinding statement kung saan ito ay nangangako na inanakaut niya raw ang ating pambato sa second round ng kanilang bakbakan. Para bang siguradong sigurado itong Meksikano na madudurog niya ang Pinoy sa mismong laban. Ngunit ang hindi alam nitong si Suarez ay tila na biktima pala ito ng sinasabing expectation versus reality sapagkat ang inaasahan nito sa laban ay ganito. Ngunit ang reality ay kabaliktaran pala sapagkat siya palang nadurog sa mismong laban imbes na ang ating bida at ang pinakamatindi pa sa nangyari ay nangyari ang nakakahiyang unang pagkatalo nitong undefeated Mexican fighter sa first round. Halos 1 minuto pa lang ang nakakalipas sa laban nang magbitaw ng sunod-sunod na kombinasyon ng ating bida na kung saan ay bumagsak nga itong si Suarez. But you have to be aware kasi malakas dito si Suarez his resistance good overhand is out. What if Gulat na gulat ang Meksikano sapagkat hindi niya inaasahan na ganito pala kabangis ang kamao ng isang Pinoy pagdating sa laban. Bumangon pa naman itong Meksikano, ngunit sa ikalawang pagkakataon ay nagpaulan na naman itong si Magsayo ng malamasyengga na kombinasyon. Flawless victory. Ang bagyo na ang pangalan Magsayo. Yan ang dumating ngayon. At sa labang ito ay tagumpay nga po ang ating Pinoy na bida na idepensa ang nooy hawak niyang titulo. Habang itong si Suarez ay umuwing talunan pabalik sa Mexico. March 19 ng 2011, nang dumayo sa Pilipinas para sa isang tuna fight ang Noy 11-0 undefeated Canadian boxer na si Steve Claggett upang labanan ng ating kababayan na taga Davao del Sur na si Romy Jaco Salim na noong mga panahon na yan ay may record na 10 wins, 4 knockouts, 4 na talo at 1 tabla. Ang kanilang laban ay naganap sa Cebu City Waterfront Hotel Casino para sa isang 8-round junior welterweight bout. Sa magiging laban ay kumpiyansa nga po ang kampo ng Canadian boxer na gagawin lang nitong pataba sa kartada ang ating Pinoy na bida. Dahil sa maliban sa pagiging undefeated nito ay mayroon din itong mataas na level sa ring experience pagdating sa boxing. Naging sparring mate nito ang Noy former undisputed welterweight champion na si Sab Judah. Napakalaking bagay nga po nito pagdating sa isang baguhang prospect pagdating sa experience at sigurado na marami itong natutunan sa kanilang mga sparring session. Maliban sa walang talo at experience nitong si Claggett ay idagdag mo na din ang kahambugan nito sa katawan sapagkat sa kanilang weigh-in bago ang kanilang mismong laban kahit na dayo sa ating bansa ay walang alinlangan nitong dinarag-darag ang ating Pinoy na bida sa harap ng mga kababayan nating Pinoy. At marami itong pinagsasabing trash talk sa kanilang face-off, literal na in your face. Is that your best? You will never win. You weak, pathetic fool. Prepare to die. You are nothing. You are pathetic.
Pagdating sa laban, early rounds pa lang, ay kita na agad ang kalamangan ng Canadian boxer pagdating sa palitan ng mga suntok. Aggressive in fighting style ang laro nitong si Claggett, habang ang ating Pinoy na bida naman ay tila tinatantya ang mga suntok ng kalaban. At pagsapit ng ikatlong round ay dito na nagawang ipamalas ng Tinagurian the Dragon ang bangis ng kanyang kamao matapos itong pabagsakin ng Pinoy ng 2 beses. Sa unang knockdown ay isang malutong na lepok sa bodega ang tumama dito. At ilang sandali lang ang lumipas, sa ikalawang pagkakataon, muli ay isa na namang left hook ang kumonekta sa katawan ng Pinoy fighter. At sa lakas ng tamang inabot ng Pinoy, ay makikitang halos mapahalik na ito sa ring dahil sa sobrang sakit. Pero dito ka naman talaga bibilib sa puso nito si Jaco Salem pagdating sa laban. Dugong Pinoy. Dahil imbis na sumuko, ay bumangon ito at patuloy na sinabayan ang lakas ng dayong undefeated. Sa later rounds, ay dito na nakabawi ang ating bida. Kung mapapansin nyo, ay nagbago ng estilo ang ating si Jaco. Dahil imbis na makipagsabayan ng suntok sa Canadian, ay gumamit ito ng distansya. Nag-in and out boxer type ang galawan nito si Jaco na naging super effective sa laban. Dahil dito ay unti-unti nang nasira ang laro nitong Canadian boxer at pumabor na ang pace ng laban sa ating Pinoy na bida. At pagdating na round 8 ay mas tumindi pa ang mga palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Subalit sa mga huling minuto ng round ay mas nanaig pa rin ang lakas ng ating kababayan. Sapagkat hindi na nito pinaporma ang maangas na si Claggett. Nabugbog na ito ng husto, kaya naman itinigil na ng third man in the ring ang laban. Dahil dito ay naka-score na isang upset itong si Romy Jaco Salem kontra sa dayong undefeated. Panalo ito via technical knockout sa round 8. November 18 ng 2017, nang makasagupa ng Tinagurian the Pretty Boy Jerwin Angkahas, ang nooy wala nga pong talong Irish boxer na si Jamie Conlan, kung saan naganap ang kanilang mismong laban sa teritoryo nitong si Conlan sa SSE Arena, Northern Ireland, United Kingdom. Ito nga po ang ikatlong pagdepensa ng ating Pinoy champion sa kanyang IBF World Super Flyweight title. Bago ang kanilang laban, sa kaparehong taon ay 2 beses munang nadepensa ng ating bida ang kanyang hawak na titulo, at ito ay kina Jose Alfredo Rodriguez ng Mexico at sa Hapon na si Tero Konoshita. Habang itong si Conlan naman ay nagkaroon lamang ng isang laban noong taong 2017 kontra naman sa Nicaraguan boxer na si Yader Cardosa, kung saan napanalunan nito ang bakanting WBC International Silver Super Flyweight title. Bago ang laban, si Conlan ay may record noong 19 wins, 11 knockouts at wala nga pong talo, habang ang ating bida naman ay may record naman 27 wins, 19 knockouts, 1 talo at 1 tabla. Usap-usapan noon sa European boxing community na si Conlan na daw makakaagaw ng titulo sa ating Pinoy champion. At kahit nga po mismo itong si Conlan ay tiwala sa kanyang sarili na madudurog niya ang Pinoy sa laban. Sa katunayan, nung dinipensa ni Angkahas sa Hapon na si Tero Konoshita ang kanyang hawak na titulo, ay nanood ng live itong si Conlan sa ringside.
At nang matanong ito sa isang interview sa website na fightnews.com kung anong masasabi niya sa performance ni Jerwin Ancajas, ay ito nga po ang mismong sinabi niya, pakinggan nyo. I'll be an underdog against any of the champion, but looking at the list, Ancajas might be the weakest of the current crop. Though Jerwin is a southpaw, he doesn't really fight like a southpaw. He's not at all awkward, elusive one. He seems easy enough to hit. He doesn't fully capitalize on his southpaw advantage. At yan nga po mismo ang sinabi nitong si Conlan, na ang ibig sabihin niya na sa listahan daw ng mga kampiyon sa super flyweight ay si Jerwin Ancajas daw ang pinakamahina. Kaya naman sa mismong laban, ang lahat ng kahambugan na pinagsasabi nitong si Conlan ay pinakain lahat sa kanya ng Pinoy champion. Unang round pa lang ay bagsak agad ditong si Conlan matapos sumapol ang solidong body shot ng Pinoy. Jamie Conlan, but he has got the grit and determination. He's been hurt before and he's come through it. But he's got to put in the performance tonight. It's got a marginal height and reach advantage. Conlan is having to cope with Ancajas, who's a southpaw, as you see, leading off with that right hand. Interestingly, Conlan's been sparring, preparing for this extensive. At pagdating nga po ng round 3, ay muli na naman itong bumagsak matapos tumama uli ang isang body shot. That's a body shot again. To the body, there it is, it's just a straight left hand. But Conlan, he recovers. But then that's the green light then, isn't it, for Ancajas, just to target that body. And he just couldn't take that shot there. That's the straight left, solar plexus. And then here, quite a bit of credulity, didn't they? Yeah, it didn't hurt me, but of course Ancajas knew otherwise. Nakatayo pa rin naman itong si Conlan. Ngunit makikitang nasaktan talaga ito sa lakas ng mga suntok ng ating kababayan. Swerte na lang din itong si Conlan at kinulang na sa oras kaya na-save by the bell pa siya. Sa mga sumunod na round ay halos nagpapagulpi na lang itong si Conlan sa ating bida. At ilang segundo bago matapos ang round ay muli na naman pong bumagsak itong si Conlan matapos tamaan sa bodega. Makikita na parang gusto na ring umayaw nitong si Conlan sa laban, ngunit kahiyaan na lang din sa harap ng kanyang mga kababayan kaya pinipilit niya na lang din makasurvive. At pagsapit nga po ng round 6 ay muli na naman bumagsak itong si Conlan, ngunit sa pagkakataong ito ay tinigil na nga po ng third man in the ring ang laban dahil wala talagang kaya itong si Conlan sa Pinoy champion. Down he goes again, right hand this time. Conlan thinks it was round the back of the head, but it's more on the side, looking a little bit bemused, and he stopped it. It's all over, a brave effort ends there. A one-sided fight. May 25, 2016, nang maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas John Riel Cuadro Alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa madayang undefeated na Thai fighter na si Amnat Ruin Ruin. Here's the replay. Oh, look at that! And a traded hook. Counter left hook. Amnat's was blocked, but Casimiro's landed flush on the chin. And then finally, the left hook to the body. 1, 2, 3. Halos 3 buwan lang ang lumipas. September 10, 2016 ay muli nga po itong isinagupa sa isa pang undefeated fighter at ito nga po ay sa taga-UK na si Charlie Edward, isang dating European bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing, kung saan ay nagawa nga po nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English national competition. Noong mga panahong ito, bago ang kanilang laban ay bitbit ni Edward ang malinis na record na 8 wins, 3 knockouts at wala nga pong talo, habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 22 wins, 14 knockouts at 3 talo. At ito nga po ang kauna-unahang pagdepensa ni Casimero sa kanyang hawak na titulo.
Marami nga po noon na nagsasabi na masyado pang maaga para sa boksingerong Briton na lumaban para sa isang major world title fight. Ngunit ayon nga po mismo dito kay Edward ay kaya na daw niya at kumpiyansa siya na maaagaw niya raw ang titulo sa kababayan natin na si Casimero. I feel ready, I'm confident I can do the business. I've looked at Casimero and I really do believe that I'm going to take that title away from him and I'm going to take it in style. I'm going to introduce myself to the world scene on Saturday. At sa mismong weigh-in nga po bago ang kanilang bakbakan ay niyabangan pa nito ang Pinoy. Makikita na sumesenyas ito at ipinapahiwatig na aagawin niya ang titulo sa Pinoy Champion pagkatapos ng laban. Sa mismong laban ay kapansin-pansin nga po ang height at reach advantage ng Briton kontra sa Pinoy. Subalit kahit ganoon ay hindi naman ito naging problema sa ating bida, bagkos ay nangibabaw pa rin ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. Arka arkaya 2 tane ve şimdi maç alevlenmeye başladı gibi 4. roundda. Şimdi bir aparkat arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor Filipinli boksör. İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. At pagdating nga po ng round 10 ay dito na tuluyan naglaho ang pangarap ng Briton na maging isang world champion. Matapos ipalasap ni Casimero ang napakalakas na counter lepok sa panga nito. Aparkat tutmadı. Ve bir sol koşe, inanılmaz bir sol koşe. İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Tumayo pa naman itong si Edward para magpatuloy sa laban. Subalit hindi na nga po binigyan ni Casimero ng pagkakataon para makarecover pa. Does he have the experience